What's up mga kabante? It's me, Rina Martinez, your Pet Malu host. Today po, andito tayo sa Kapas Tarlac para bisitahin ang Animal Kingdom Foundation. So ayan po guys, today kasama po natin si Mr. Alan Pekit-Pekit, investigator and researcher ng Animal Kingdom Foundation. Hello po sir. Ayan po sir, pwede niyo ba po sa amin makwento po yung history and yung background ng AFK? Okay. Ang Animal Kingdom Foundation po ay nag-start siya since 2002. Tapos nag-start itong shelter is 2006 po siya. At napag-isip-isip ng founder namin before na kailangan magtayo tayo ng animal shelter. Ito yung tinatawag na Animal Kingdom Foundation para po kasi nakikita po niya yung dami ng mga aso na pinahihirapan ng mga tao at kinakatay, nangyayita. Kaya kung mayroon tayong magre-rescue tayo magre-rescue, kung wala tayong shelter, saan po natin ilalagay? Kaya tinatayo ko ito para doon sa mga aso. So sir, since noong 2006 po, dito na po tayo or 2002? Actually po, nag-start ako dito since 2009. 2009. Yes, oo. But until now, nandito pa rin ako. Isa rin ako sa mga nagiging senior rin sa mga kingdom. At yung pag-aalaga ng aso, kung paano din sila i-rehab para maibalik yung tiwala nila doon sa tao. Dumaan po talaga sila sa mga trauma na ginagawa ng mga kababayan natin. So, paano niyo po na-discover ang ATF? Actually po, na-discover ko ang 88, mayroon akong isang nabasa na dyaryo. Actually, abante din siya. Oo. Since 2009, mayroon silang maliit na doon na ad na naka-hire sila as a kennel mate driver. Yan po, and napakahilig ko kasi sa parang sa kennel mate, ibig sabihin dogs. Mahilig ako sa aso, kaya po nag-apply ako. So, nag-start po kayo as a driver sa ATF? Kennel mate driver ang start ko dito. Yes po, until na nagiging isa akong investigator researcher para mag-iimbestiga doon sa mga kaso ng mga nangyayari sa ginagawa ng mga tao sa kaso. Bakit po yung nag-stay pa rin po dito throughout the years? Ano po yung nag-stay sa inyo? Actually po, napakasarap mag-stay dito, no? Dahil nakakatulong ka doon sa mga hayop na ginagawang sinisira nila yung ng mga aso, yung pinapahirapan nila. Yes, malaking bagay yun kasi ang aso is nilikha rin ni God yan para sa mga tao, para maging best friend, hindi po para pagkain. So, sinabi niyo po na nakakasama po kayo sa mga rescue operation. Paano po nagagawin po yung Actually po, mayroon tayong mga concerned citizen, ako rin yung may hawak ng number ng para sa operation namin ginagawa. May mga sumbong kami na natatanggap at binavalidate namin yung report na yon. Pag totoo po yung report namin nagkakanda po kami ng isang surveillance doon sa area na yon. At kung magiging lahat po maayos na po yung pagkakanda ng surveillance, yun ay nakikipag-coordinate na po kami sa police for operation. Meron ba po kayo mga memorable rescue operations? Memorable po, marami. Marami na po memorable. May mga, hindi talaga maiwasan, may mga putukan na mangyayari. Mayroon din talagang magkakabulan. Mayroon talagang gano'n kasi alam nila na illegal yung ginagawa nila. Kaya gumagawa sila ng paraan na makakatakas para hindi sila mahuli. Meron ba po mga certain na aso po dito na talagang grabe po yung background? Mayroon po, especially like Luis, hindi lang po yan. Yung iba talagang nakikita natin na yung nakatali yung bunganga, nakatali pa yung mga paa, nakatalikod. Yun, napakahirap dun sa aso, tapos ilalagay pa sa sakpo. So, paano niyo po, paano po kayo pag-interact sa mga aso na grabe po yung trauma
Actually po, hindi po ganun kadali magpunta sa mga aso na yan. Kasi may mga takot sila sa tao. Kahit doon sa mga gamit mo na tali, doon sa mga minsan, mayroon pa nga sa mga damit Mayroon silang takot pag mayroon, parang nasa sa alaala nila, kakita sila ng kulay na damit na yan, galit sila. Tumatakbo sila, umiiwas sila sa iyo. Kaya ang ginagawa ko namin dito, hindi lang po ako, pati kami lahat dito sa Animal Kingdom Foundation Family, na magtulong-tulong po kami na maibalik ulit yung tiwala ng aso doon sa tao para naman mapa-adapt din sila ulit doon sa mga tao na mahilig din mag-alaga ng mga aso. So, tanong ko lang din po, gano'n po kadalas yung mga rescue operations nila? Actually po, depende po sa mga report na dumarating sa amin. Pag mayroon kami, last month is nakadalawang operation kami sa within Bulacan lang. Depende po sa magiging report sa amin kung mayroong mga positive. Saan po yung pinakamalayo po na rescue niyo po? Ang pinakamalayo po dito sa Luzon is yung Tugigaraw. Okay po. Yes po, Tugigaraw. Actually, ang Tugigaraw before is napakarampan ng dogmeat nila doon. Nagtitinda sila sa mga kanto-kanto. Nagtitinda sila ng mga lutong karne ng aso. At kitang-kita mo, pag sinabing ato, ang ibig sabihin noon sa salitang is aso. So, sinasabi niyo po sa amin kanina na minsan po na paghalo po yung mga kambing. Yes po, mayroon po. Yes po, kambing at aso po mayroon po tayong mga nalalaman. May mga report din sa amin na mayroong mga karinderya na yung karne ng kambing is nanahaluan ng aso. Kasi siguro alam naman natin na ang karne ng kambing is napakamahal. Hahaluan nila yun para kumita ng malaki. Yun yung hindi magandang gawain ng mga kapwa natin para doon sa mga kumakain sa mga karinderya nila. Ang akala natin is kambing, pero yun pala, may halong aso na yung karne na yun. Sabihin niyo ba po may ways ba po kung paano po iwasan ang pagbibili po ng ganun? Actually po, doon sa mga luto kasi, pag hindi kasi natin alam tumingin ng karne, hindi natin masasabi na, ay, aso to. Diba? Dapat kasi kasi halos maliit lang kasi ang difference ng buto ng kambing at saka buto ng aso. Sa karne halos parehas lang. Saka kung naluluto na yan, at kung hahaluan ng mga rekado yan, hindi mo nahalata yan na aso yan. Lalamang doon ang timpla o yung lasa ng kambing. Kasi pag sinabing kaldereta, hindi mo na mahalata na aso yun. Naman na yun. So sa Animal Kingdom, ano po ang advocacy? Ayun po, ang advocacy po namin, to stop dog meat trade, especially yung dog meat trade. Pangalawa po, siyempre yung mga pananakit po ng mga aso na dapat naman talaga sila hindi saktan. Ang aso is man's best friend, dapat alagaan talaga sila. Kasi maraming way po ang aso na nakakatulong sa tao. In so many ways talaga sila, yung mga ginagamit natin, yung mga dog service, mga service dog natin, di ba? Ginagamit sa BAM, sa mga droga, yung sniffing, di ba? Saka yung mga emotional support, nandyan din sila. Yung mga iba pa, yung mga iba pa na ginagamit ng aso sa mga paraan na nakakatulong doon sa tao. Okay. So, kayo ba po, nag-adapt na rin po kayo from Animal Kingdom? Actually po, yes po, adapt ko lahat yan. Kasi dito po ako nag-stay. Okay po. Yes po. Yes Po, dito na po ako naka-base. Yung staff house doon, kami po lahat ng empleyado dito. Dito na po kami nag-stay. Yes po. So, meron po kayo iba-ibang facilities. Pwede niyo ba po sa aming kwento? Actually po, ang facility is ito na naman po. Ang Animal Kingdom, ito lang naman ang shelter namin. Mayroon kaming boarding kennel. Yung boarding kennel namin, kung sino yung mga tao na gusto magbakasyon, pwede nilang iiwan dito yung aso nila. At yung ilang buwan or weeks, pwede nila ito. Mayroon din kami mga kennel na nandun yung mga adoption dogs namin. Nandun din yung lahat ng mga kennel, may mga alamang aso. Mayroon din kami playpen na
pag winowalk o sinasocialize yung aso, is dinadala sa playpen para tuturuan siya kung ano yung dapat mong yung mga basic na tinuturo, like a set, kung ano pa man yung mga alam mga sa aso. Para pag na-adapt sila, hindi na po mahihirapan yung mga nag-a-adapt. So, sabi ko sa website kung meron din pong training for veterinary students, paano po ginagawa? Ayos po, yung training po sa veterinary students, yun po yung mga OJTs. May mga schools po na nakikipag-tie up dito sa amin. At kung may mga OJTs sila, pinapadala nila dito. At yun, kung nagkakataon po na mayroon tayong mga pasyente, na mga dogs natin dito, yun, tumutulong sila sa pagdamot, para doon sila mag-umpisa para matuto sila. Kasi mayroon naman tayong resident vet po dito. So, ang Animal Kingdom po, nag-run ba po sa consideration or paano po? Yes. Po, ang napaka-importante sa amin ang donation po, lalo na dito sa amin sa Animal Kingdom Foundation kasi doon po kami nabubuhay. Doon po nabubuhay ang mga aso dahil doon sa donation. Napaka-importante in kind or cash kasi kung wala po yung mga donation, talagang hirap na hirap po kami. Hindi namin alam kung saan kami kukuha. Minsan nakakaiyak na isipin pag medyo umabot kami sa point na yung dugtog namin gagawin na lang, tapos yung mga gamot namin. Pero sawa ng Diyos, nandyan pa rin yun. May mga tao pa rin naman talaga na tumutulong sa amin. Hindi pa naman kami umabot sa point na talagang masisiro. Meron pa naman. So, meron po kayong shampoo ba na featuring po si... Ayun po, si Pam po, yung isa namin sa model dito sa shampoo. Siya po yan, napakaganda ng loob ng sa taga-sentro siya, kasi isa rin sa malaking bagay po yan, nakakatulong din po sa amin. Na kung sino yung bibili ng shampoo, kahit paano mayroon kaming kaunting share sa kinikita. So hanggang ngayon po, mayroon pa po rin yan sa mga tindahan? Ang alam ko po, mayroon pa po sa mga tindahan po. Kasi kung sino po yung mga nakakabili, kahit paano mayroong, hindi ko lang alam kung magkano yung percent na ibigay sa amin para for donation namin. So ano po, kung meron po sa mga viewers gusto po mag-donate, may gusto ba po kayong palamakan? Yes po, kung sino naman po yung gusto mag-donate po sa Animal Kingdom Foundation, makikita po ninyo doon sa namin. Follow na lang sa follow volunteer namin, yung sa connect namin, sa akfadvocate@gmail.com, saka yung sa akfanimalrescue@gmail.com, tapos yun sa Facebook namin, yung AKF Animal Rescue, AKF Volunteers, and the Dogmeat Trade, and the end of the Dogmeat Trade. Okay? Meron tayong bangko ng mga natin, PBI, RCBC, PGO, at saka PIPAL. Makikita po nila yan doon kung saan po sila pwede mag-donate. So, salamat po, Sir Alan. Thank you so much po. Dagdag ko lang po pala, ipapaalala ko lang po sa mga kababayan natin na nakikinig or nanonood dito. Ang aso po ay hindi po siya for human consumption. Ang aso po ay nilikha ng Diyos para magiging man's best friend. So, thank you so much. Ngayon naman po, andito po tayo with Sir Marty, isang admin staff ng Animal Kingdom Foundation. So, ayun po guys, kasama naman po natin ngayon si Sir Marty. Hello po, Sir Marty. Good afternoon. Pwede niyo po sa amin ikwento kung paano po yung adoption process dito? Yeah. So actually, ako po yung may hawak ng adoption process ni AKF. And through social media po, nagpo-post po kami ng mga picture and yung mga prospect for adoption na dogs and ready for homing na. So, pinaka-the best way na para po mahanap po yung forever loved ones nyo is kailangan po i-visit nyo sila sa shelter and kailangan po may socialization with that dog kung sino man yung gusto nyong kunin. And upon process naman and yung mga requirements, usually po ang hinihingi po namin is
bukod po sa lahat, sana po mabigyan po ng food, home, and of course, yung love for them. Ayan. And pinaka-requirements din po na hiningi din po namin is house of picture po ng bahay, and hindi naman po namin inaano, parang wala naman po kami base kapag dating po na ano man yung bahay nyo, ano man yung facility na pagpupunan. Ang mahalaga po sa amin is mabigay nyo po yung unconditional love for them, and mabigay nyo po yung attention para sa kanila, which is po yung mga dog po na yun is galing po sa dog meat trade, which is from trauma. So, bakit paano mo ipapakilala uli yung sarili mo sa kanila at maibalik yung tiwala na yun para mahanapan uli ng panibagong family for them. No? So parang hirap, actually ang hirap magpa-adapt ng mga rescued dog and mga, alam mo na, local breed and Aspen breed. So sa panahon ngayon sa bansa natin, so ang hirap humanap ng forever family for them, lalo na sa mga rescued. So bilang nag-a-assess din, and minsan may time na pag once na i-assess mo na yung adopter, kailangan mo sang iyakan, kailangan mo silang ikwento ng buong kwento, yung kung ano yung history ng dog na yun, kung kapag once na yung dog na ba yun is napasa kanila, is ano yung mga advantage and disadvantage ng pagkakaroon ng isang adopted, kung magkaroon kami ng isang adopted na dog, so ano yung mga advantage. Actually, para sa advantage din na kapag once nag-adopt ka ng dog, kung meron ka man dog sa bahay, mas maganda yon. So, parang may kalaro na yung dogs na i-adapt mo. And minsan po, yung mga disadvantage po ng mga adoption, which is yung mga rescue dog po yan, hindi po natin maiiwasan po, bumalik po yung mga trauma po nila. So, kapag nangyayari po mga yan, may mga case po na pinapasocialize po ulit yung mga dogs. And hahanapan po ng panibagong family for them. And sa requirements naman po, okay naman po kami, hindi naman po masyadong mahigpit, hindi naman po, at least po talaga, maibigay niyo po yung needs and wants po ng dog, lalo na po sa food and love for them. So, kailangan lang po talaga pagmamahal po para sa kanila, para po maibalik po yung buong tiwala na minsan po na hindi na po nila naranasan, hindi na nila na-experience yun sa dating owner nila, which is may mga case po na from abandonment, nag-neglect, and may mga case po na yung mga dog is from stray. So, ang hirap po, and ang hirap papakilala, ang hirap hanapan po ng panibagong pamilya para sa kanila. And we are happy to say na kahit papaano, madami din pa rin Pilipino na tumatangkilik sa mga rescue dog, especially sa mga local breed. So, nagpapasalamat ako sa mga tunay na dog lover and sa mga adopters namin, and previous adopter and soon to be adopter. And sana po, please lang po, ang dogs po is may kanya-kanya pong appearance, may kanya-kanyang physical, and may kanya-kanyang attitude and personality. Pero nag-iisa lang po silang dogs. Ayun na po yung mga pagkakaiba nila. Mapa-Aspin man o may mga breed, kailangan po natin yung unconditional love for them. Yes po. I-treat po natin sila ng maayos. I-treat natin sila ng pantay-pantay. Kasi hindi lang, actually, man's best friend nga tawag sa kanila. So, bakit mo kailangan i-treat ng mga ganong, mga cruelty cases, so, yung mga nababalita natin before. So, parang masakit din para sa amin kasi lumalaban kami for them Nilalabanan namin yung animal cruelty. So, sana maging responsable tayong pet owner. Actually, yung mga pinapromote din po namin is pagiging responsible pet owner. Ayan po kasi ang unang pinaka-the best way para maging para mabawasan po yung population and para mabawasan po yung population ng stray dogs natin dito sa bansa natin. Being a responsible pet owner po yung pinaka-the best way para syempre po, if you have dogs, that is a lifetime commitment, diba? So, hindi mo na lang sila basta-basta abandon or pabayaan or hindi bigyan ng food or shelter for them. So, kailan lifetime commitment yun, sigurado ka sa pinasok mo and sigurado ka nung kinuha mo siya. And love din yung dapat mong ibigay para sa kanila. Ayan. So, kanina po na-mention niyo po na parang naiyak na po kayo every time
nagkakwento po kayo sa mga... Yeah. So, actually, experience ko naman before, bakit ako nandito sa animal shelter Okay. ng dogs. So, ayun po. In the past previous year, dog bite victim po ako. And, yun po, sa parang tawag nito, parang kulang sa kaalaman na hindi ko alam yung mga isip ng dog before kasi syempre bata pa tayo so hindi pa natin alam yung mga body language ng dog. So dog bite victim po ako before. May tahi po ako dito sa bandang bibig po. Actually 3 po siya. So way back elementary days. And trauma po ako noon and ayaw ko na po yung dogs. Opo. And last year lang when I was met Attorney Heidi and yun, pinakilala niya uli ako sa dogs. Opo. And dinala niya ako sa shelter once in a week. So, nung panahon na yun, once in a week kami dinadala ako ni Attorney dito. And paunti-unti ko rin pinapakilala sarili ko sa kanila na, okay, huwag niyo na akong kagatin kasi kayo yung dahilan ng kamatayan ko before. And, yun nga, sabi ko, kung aso ang dahilan ng kamatayan ko, bakit binigyan din ako ng second chance ni God na mabuhay uli. Bakit nandito ako sa animal shelter na for the dogs? Actually, kasama din nila ako for rehabilitation. So, kasama ko din po sila ng nire-rehab ko din yung sarili ko para maibalik din po yung tiwala sa kanila. And ayun po yung pinaka-sad moment and experience ko sa dog. Pero hanggang ngayon po, nilalabanan ko pa rin po yung takot ko na hanggat maaari, ibalik ko talaga yung buong tiwala sa kanila kahit sila na po yung dahilan. And ayun, happy to say na bawat punta ko dito sa shelter, bawat socialize ko sa dog, naibalik ko po yung love for them and yung tiwala. Pero may times naman na minsan, hindi ko na, may times po na pag once na aggressive yung dog, bumabalik po yun. And ayun, we are happy to say na part din po ako ng organization na tumutulong po, masugpo po yung End the Dog Meat Trade in the Philippines na which is love for those animals and kailangan po natin maging responsible pet owner din po. And ayun po, sana po sa mga future adopter po natin, maging aral po sana po sa inyo yung mga history po ng dog na kailangan po wag na po natin sila abandon, wag na po natin silang bigyan ng mga case na which is pahirapan sila, ganun. Kasi po iba na po yung history nila for mga past. And ayun po, ang pinakahanap po namin is forever family for them. So, gano'n na po kayo katagal dito sa EKF? Actually, mag-iisang taon mahigit. And ayun, so sumasama po ako sa mga events. And so kami po yung nagpa-fundraise ng mga events. So hindi lang po kami umaasa for donation. Siyempre po, nagkakandak din po kami ng mga fundraising. Like we have Run for Life, Run Together with Dogs. Yung mga events kami from Black Screening. Ganun. So yung mga supporters namin from Manila, minsan doon po namin kinakandak po yung fundraising events po namin. So, hindi lang po kami umaasa sa mga donations nyo. Minsan po, we do fundraise din po para mabigay din po namin yung leads and wants na mga dogs po na na-rescue po from Dog Meat Trade. So, ngayon ba po, kasi po sinabi niyo po kanina na law student po kayo. Hanggang ngayon po, nag-aaral pa po kayo tapos mabalik po kayo dito? Actually, personal hire ako ni attorney before. So, nung nakagraduate, ayun, so kinuha ni attorney sa law firm and ayun, naging staff. And mas madami kasing work dito kay AKF, which is si Attorney Heidi is our program director ng AKF. So, mas pinili ko na lang din maging bahagi ni AKF para at least alam ko na dito ako takot sa mga dogs. So, i-rehab ko na din yung sarili ko para maibalik yung tiwala ko sa kanila. So, malaking bagay po na nahanap ko si AKF and nahanap ko yung tao na tumulong sa akin para ibalik yung tiwala ng mga dogs. Ibalik yung tiwala ko sa mga dogs actually. So, ayun. So, nag-visit kami dito kapag may mga visitor. And actually, this past month, naging resident na din ako dito kasi nga mas madami volunteers. Nagkakanda kami ng volunteers, mga activity dito sa shelter. Tumatanggap po kami ng mga visitor every day. So, ayun po. Ano po yung different activities na na-offer po ng... So, actually,
may mga activities po tayo na Opo. ina-offer sa mga, Opo. we call them volunteers actually. Volunteers. So volunteers, ito po yung mga tao na nagbi-visit dito Opo. na may activity na gagawin, which is they do dog bathing, they do dog socialization, they do dog walking. So isa po yung malaking bagay para sa dogs na na-rescue po namin is socialization para mabalik din po yung tiwala po Opo, nila sa tao. And ayun po, malaking bagay na po sa amin yon, at least po kahit papaano, mabawasan po yung trabaho po ng staff Yes po. namin. And ayun, actually bonding na din for them Yes kapag po. magpunta dito. Hindi lang for ocular visit, at least nakakapag-bond sila with dogs and rescued dogs po yung linaband nila So, for paano po socialization. exactly mag-volunteer? May-message lang ba po kayo? Ayan. So actually, we are inviting you volunteer. You can message us via Facebook page at Animal Kingdom Foundation. So as of now, we have at least 50 volunteer na. So coming for batch 7, I think, na kami. And ayan po, so padami yung volunteer ni AKF, and sana po maging permanent volunteer po tayo. And depende po sa available time nyo po. Hindi po namin kayo hinihigpitan na every week punta kayo sa shelter para do volunteer. Depende po sa available time po ng mga tao po na gusto mag-volunteer po sa amin. You can direct message our Facebook account at Animal Kingdom Foundation po. For those who want to volunteer at Animal Kingdom Foundation po. So, may mga registration fee naman po, which is included na po yung t-shirt doon. And yung registration fee as official volunteer po ni AKF. So, usually po yung ginagawa ng mga volunteer namin dito is kung ano po yung mga special skills nyo. Just like, gusto nyo pong, yung skills nyo po is sa graphics. Graphics. So, kailangan po namin sa social media platform po namin. So, hindi lang po interacting with dogs, pati po sa... Yes po. Yun po, kailangan po namin for yung mga social media. Opo. Kasi po, iba na po yung power po ni social Opo. media, which is din po tayo nakikilala. Yes So, po. kung magaling po kayo graphics layout or mga promotion, Opo. malaking bagay po yan. So, Opo. minsan po yung mga volunteer po namin, so if we have post, malaking bagay na po yung share, Yes po. like and share. So para ma-spread po yung yung news for those people na hindi alam po yung yung mga situation na pag from dog meat trade po. And aside from that, nagkakandak po kami ng pet education program. So pumupunta po kami sa mga schools. Yes po. So habang bata pa yung mga estudyante, nagkakandak po kami ng pet education program Yes that po. we call PEP Squad. So kami po okay. yung mga PEP Squad. So Opo. we have been in mga school sa mga university, colleges, and mga high school. So nagtuturo, one of our lead volunteers, si Christian Bondo, siya po yung pet education officer. Yes po. So sila po, pumupunta po kami sa school para ituro po yung aral Yes na po. paging responsible pet owner. Kasi most of the students, hindi po nila alam yung mga cruelty Opo. cases, hindi nila alam yung mga animal rights. So habang bata pa, kailangan natin ipaalam Educate. agad sa kanila. So, saan po usually mga schools na... Actually, hindi po kung namin- gusto nyo po kami i-invite, you can direct message our official Facebook account or you can email us. Kung gusto nyo po ng mga proposal na i-invite nyo po kami sa school nyo, i-direct message nyo lang po kami or you can email us akfadvocates@gmail.com or akfanimalrescue@gmail.com. Okay po. Ayan. So, meron ba po kayong final message para sa viewers? Ayan, to all watching here, ayan, so thank you guys and sana po ma-spread pa po natin yung pagiging responsible pet owner po and maging aral din po sana yung mga babalitaan yung news na there's a lot of victim dogs or victim ng animal na wala silang tirahan, they are homeless, wala silang food, walang mga nagmamahal sa kanila. So siguro to support AKF, you can volunteer. If you can't donate, pwede kayo maging volunteer. So if kung di naman po kung makapag-volunteer, you can sponsor the dog. Cost 700 pesos per dog. So sorry, if you can adopt, you can sponsor our dogs. Ayan. So all guys who are watching, thank you po. So, salamat po. Thank you po.